second coming. So, sabay-sabay natin basahin ito, Matthew 24, 29 to 31. Immediately, After the troubles of those days, the sun will be darkened, the moon will not give its light, the stars will fall from the sky, and the powers of heaven will be shaken. Then signs the Son of Man will appear in the sky, all the tribes of the land will mourn. When they see the Son of Man coming on the clouds of heaven, with power and great glory, he will send out his angels with a loud trumpet blast, and they will gather his elect from one end of heaven to another. so ito po yung scenario na sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 24 about His second coming. So, kung naalala natin, there are two phases of Jesus' second coming. Ang isa doon ay lilitaw lang siya sa alapaap o sa sky. Pero ang unang mangyayari ay, sabi nga noon, sa 1 Thessalonians, di ba? And the dead in Christ shall rise first. So yung mga naborn again na namatay, ay babangon sila, and they will meet the Lord in the air with glorified bodies. And those who are living, sabi nga noon, at ang mga nabubuhay at nananampalataya, biglang magpapalit ang kanilang katawan, di ba? At sila ay mag-meet din sa Lord sa air. Yun yung unang phase ng second coming. Na ako'y naniniwala na Jesus is talking about it kasi sinabi niya dito na magkakaroon ng trumpet, di ba? Sabi sa Thessalonians, there is a voice of an archangel and the trumpet will sound, di ba? So yung sinulat ni Paul at sinabi ni Jesus Christ, pareho siya, no? Na ano mangyayari sa second coming ni Jesus Christ. So, sabay-sabay natin basahin, no one knows when Jesus will return. So we should be heaven-minded, love God and others, share the gospel while we wait. Instead of speculating, we should also conclude that He is returning and leaving the way that He will restore in the heaven where we will be living forever. The second coming of Jesus Christ will judge sin, honor, and His reign. We don't know when He will come, therefore we faithfully and expectantly as we await His return. So, praise God. So, mahalaga na sabihin na natin na as Christians and going nearer to the day and hour of return of Jesus Christ, dapat lagi tayong nare-remind ng God na siya ay darating na parang magnanakaw, di ba? Kasi baka magulat na lang tayo na darating na pala ang Panginoon pero we are not preparing for it, di ba? Kaya mahalaga po ito, sinama ko sa lesson na to, na we have to glorify God at His second coming sa Lord Jesus Christ. Give some ideas of how Christians show their true preparations on the second coming of Jesus Christ. Ano yung mga idea lang naman to na naisip natin? Ano ang gagawin ng mga Christian kung talagang siya mag-prepare sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus? Ano yung mga dapat niyang gawin na paghahanda? Diba? Sino gustong sumagot? Sister, brother? Stay awake, focus, and alert. Stay awake and alert. So, laging listo, gising, no? So yung pananampalataya. Sino pa po? Sino ba gusto sumagot? Sa Eileen, yan. Siguro pa sa ano po, serving consistently, saka po yung patuloy ka nag-o-obey sa Lord kahit wala nang nakakita, tapos yung nag-o-obey ka sa Lord kahit na yung mga sitwasyon na parang give up ka na pero nagpapatuloy ka pa din at pinaglalaban mo pa din para sa Panginoon. Yun, praise the Lord. Naalala ko yung sabi ng salita ng Diyos, the eyes of the Lord runs to and fro, di ba? Looking for someone seeking God. Di ba? So, kaya kahit nasaan tayo sa mundo, ang tinitignan ng Panginoon, sino talaga yung mga true worshipers? Di ba? Sabi nga noon. So, mahalaga po siya.
na nagpe-prepare tayo. So point number 1, we have to focus seriously on Christ's second coming. So sabay-sabay natin basahin Romans 13, 11 and 12. And not knowing the time, so sabi nga ni Paul sa sulat niya, sinulat niya to almost 2,000 years, more than. Kasi Romans to eh. More than 2,000 years na to kasi 2026 na ngayon eh. Sinulat niya yan, kaya sinasabi niya, the time that now it is high time to awake out of sleep, now is our salvation nearer than when we believe. Kasi kung panahon-panahon, hanggang sa ngayon, ikukumpara mo after more than 2,000 years, mas malapit ka ngayon na darating na si Jesus. Diba? Kaya kung ang sinasabi ng mga Bible scholar, yung mga binibilang nila yung generation, at meron nga ako nabasa, kinukompute niya. May nagko-compute eh. Iba-ibang klaseng mga Bible na yan eh. May nag-compute na 2032, meron pa nga nag-compute 2028, may nag-compute 2040. Kino-compute kasi binibilang nila yung generation na kung kailan nag-aaling galaw ng Panginoon, parang gano'n. Sabi ko, mahirap manghula, baka magkamali ka, magiging false prophet ka. Pero ang totoo, totoong babalik si Jesus. At papalapit siya habang madaan yung araw. Papalapit siya na papalapit. Yun ang sinasabi ni Paul. No? Sabi nga ng verse 42 ng Matthew 24, therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. So yung watchman, sabi nga ganon, ang totoong watchman, hindi siya natutulog. No? Sabi mo nga sa katabi mo, oh, huwag ka matulog. Yung totoong watchman, hindi yan natutulog. Di ba? Kasi pag natulog tayo bilang Christian, hindi tayo magigising. Pag nagising tayo, wala na, dumating na si Jesus Christ. The coming of Jesus must be in your heart more than ever. Establish God's priority in your life, for He is true that promise. Yan. Pakibasa to. Hebrews chapter 10 verse 25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Next one. No? Matthew chapter 24:51. 15:51. The master of that servant will come on a day when he does not expect him, at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites, where there will be a weeping and gnashing of teeth. Yan. So, ito, si Jesus Christ, yung sabi nga niyan, sinabi niya rin to na Jesus will come like in the days of Noah, di ba? Nobody knows when the flood will come. But suddenly, the rain continuously, no? Or in 40 days, kaya po nagbaha. So, ganun din ang pagdating ni Jesus Christ. So, how do you think that promise of Jesus Christ, second coming, impact the way Christians live today? Kung ang mga Kristiyano ay alam nila na talagang darating ang Panginoon at darating siya ng, sabihin na natin, nobody knows, ano ang impact nito sa buhay nila as a Christian? Meron bang epekto o parang wala pang effect? Who wants to answer? Sister Lenny. Then, may tumaas din dyan. Sige, kapatid. Ayan. So sa akin po, Pas, is magmula po nung napag-aaralan po natin yung second coming of Christ,
mas na-appreciate ko po siya dahil alam niyo yung nandun kasi yung promise na ng Panginoon na makakasama natin siya. So yung impact niya po bilang isang Christian is nagiging hopeful po tayo for the times that will come na makakasama natin si Jesus Christ. And yun nga po, pagka kausap ko po kasi yung nanay ko, pagka ang mga kwento niya always is ang daming namamatay ng mga kaibigan nila, ganyan. Isa lagi ko siyang nire-remind na ang buhay talaga natin dito sa mundo ay temporary lang. Pero kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, balang araw, makikita-kita pa rin tayo sa heaven. So yun yung lagi kong sinasabi sa kanya. Kaya napaka-importante na ito kasi yung core na promise ng Panginoon sa atin na hindi na tayo dun sa katulad dati na kapag pinag-uusapan is death, akala natin end of our life na. Pero sa atin, start pa lang siya kasi start siya ng wala ng pain, wala ng anything. So, yun yung promise talaga sa atin ng Panginoon bilang isang Kristiyano. So, nakakapagbigay siya ng hope and yung trust natin sa Panginoon para mag-continue tayo bilang isang Kristiyano. Yun lamang po. Yan, meron ko Ako, ng detail naman. sa akin po pa siguro yung malaki po yung impact nito as Christian living habang nabubuhay po tayo bilang isang Kristiyano. Yung ayaw mo na madantan ka ng Panginoon na lalo na gumagawa ka ng kasalanan o hindi mo ginagawa yung para sa Panginoon. Para bang hindi ka naman nape-pressure pero parang darating ang Panginoon anytime. Kasi hindi talaga sinabi ng Bible kung kailan siya babalik. Pero anytime pwede siya dumating. Kaya yung bang ayaw mong madantan ka ng Panginoon, gumagawa ka ng kasalanan, nagkukulang ka sa Panginoon, at saka yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon kasi gusto mo makapag-invite, gusto mo makapag-share ng Word of God na mas marami pa para mas marami pang balik ka. So, kapag hindi mo alam na hindi babalik ang Panginoon, baka Relax. Yan, so praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Point number 2, sabi, be ready to face Jesus, the coming judge. Sabi po ng James chapter 5, you to be patient and stand firm because the Lord's coming is near. Don't grumble against one another, brothers and sisters. You will be judged. The judge is standing at the door. Kaya po sabi dito, the judge is already at the door. He knows who we are and what we think. Soon we will stand before the judgment seat of Christ to give an account. So yung pangalawang pagbalik ng Panginoon, He will come not like as a Savior during the first coming, but He will be like the mighty warrior who will judge the whole earth. No? Ang pagdating niya, magiging judge siya. Basahin natin ito sa 2 Corinthians 5:10 and Revelations 22 as well. 2 Corinthians 5:10, for we must all stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. Thank you. Next. Revelation 22:12-13. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. 13. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. So dito nagpapakilala si Jesus Christ na siya yung talagang magiging judge pag bumalik siya sa pangalawang pagkakataon. Now, if Jesus is coming soon, how it will affect your ministry service or calling in making life decisions. So, kung alam natin, lalo po sa mga lingkod katulad natin, ano ang effect nito sa ating paglilingkod, di ba? At tayong lahat ay nagdidesisyon sa ating mga buhay, lalo na halimbawa yung mga single, mag-aasawa ka pa ba? Di ba? Di ba? Okay. Di ba? So, iiwanan mo ba yung calling mo? Di ba? Di ba? Sino gusto sumagot? Yan. Isang bayan. Sa akin po, ever since po, narinig ko or nabasa ko po yung sinabi na Apostle Paul na sinabi niya po na do not run just to finish the race, but to run like to
to win the prize. Win the prize. Yun. So simula po na nabasa ko yung verse na yun, it gives me that encouragement na sa paglakad ko po bilang Kristiyano is that you're not just running, hindi na nga po ako tumatakbo talaga physically. You just not run para lamang po matapos mo yung parang we are not living just like para lang makasama natin yung Panginoon Diyos, but we are living para makasama natin yung Panginoon Diyos, and also sa kanya pong second coming is that we will also win that prize like pinangako ng Panginoon. Amen. Yan, praise the Lord. Sino pa po? Sino pong gusto sumagot? Anong epekto sa iyo bilang naglilingkod sa pagdating ng Panginoon? Anybody else? Yung mga naandun. Kaya mga gusto sumagot doon. Wala na palang tao doon. Meron pa ba? Stenomi daw. Sa pagka nag-iwan, meron naman, ano? Ay, yan. So, praise the Lord. Sabi nga dyan ay, pagka iniisip ko yung second coming ng Lord, ang laging nag-remind sa akin ay yung kanina binasa natin na Romans, that our sabi nga doon ay yung mas malapit na dumating ang Panginoon, ibig sabihin ay yun yung laging nire-remind sa akin ng Lord na our salvation is nearer than when we believe. So pag binibilang ko yung kailan ako na born again, tapos ibig sabihin kung yung length ng aking bilang pagka-Kristiyano ay napagtagumpayan ko. At kung dumating man yung pagsubok, halimbawa dumating man yung mga pagsubok, ngayon pa ba ako susuko? Sabi ko parang ganun. Yun yung laging remind sa akin ng Lord na dapat lalo tayong mas maging matatag. At laging natin tingnan na ang Panginoon ay lagi pa rin nandyan, hindi siya nagpapabaya, hindi niya tayo, kung sa haba ng ating journey as Christian, hindi niya tayo pinabayaan, lalo pa dapat tayong mas maging matatag dahil mas alam natin na yung tinitingnan nating reward ay malapit na nating dumating kasi sabi ng Lord, our salvation is nearer than when we believe. So we have to keep up, we have to focus our mind on the things on above. So we have to be strengthened in the Lord. Yan, thank you very much. Palakpakan po natin ang Panginoon. In short, parang sinasabi natin mga kapatid na lalo tayong maging diligent o masigasig at hindi tayo maging complacent sa ating paglilingkod. Na alam natin, sabi nga, lahat ng ating ginagawa sa Panginoon ay hindi nawawala ng kabuluhan. At ang lahat ng bagay na maaaring ginawa natin, sa akin personally, sa totoo lang, habang siguro since 2023 yata ito no? Lagi akong nag-aaral about the second coming of the Lord at dumating tayo minsan na pinag-aaralan natin yung Book of Revelation, di ba? Habang pinag-aaralan ka, siyempre nag-share ako, ang tinatanggal sa akin ng Panginoon yung desire sa world. Naramdaman ko yun. Yung tinatanggalan niya ako ng desire, yung mga dating gusto kong maging ganito, gusto kong makakuha nito, gusto kong magkaroon pa ng ganito, ano yun? Iunti. Tinatanggal sa akin ng Lord. Yun yung napansin ko talaga. At hindi na ako natatakot sa mga sakit, mga ganyan. Yun din ang tinanggal sa akin ng Panginoon. Kasi ang lagi ko naisip, darating din naman ang Panginoon. May sakit ka o wala, di ba? Kulang ka o puno ka, mayaman ka o karaniwan ka lang. Mataas ang kalagayan mo o hindi. Pag dumating ang Panginoon, equalizer yan. Kahit ano, iiwan mo. Sabi mo sa katabi mo, iiwan mo lahat. Diba? Iiwan mo lahat. So, useless. Diba? Useless yan. Diba? So, kaya, yun yung unti-unti kong naramdaman na pag nagiging mas malalim ka pala, tinatanggalan ka ng Panginoon sa worldly desire. Parang gano'n.
So point number 3, Jesus to reign as King of Kings and Lord of Lords. Sabi po dito ng Revelation 19:16, on his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. When Jesus comes again, He will come as a mighty warrior. So, pag binasa mo yung buong Revelation 19, ito yung pagdating talaga ng Panginoon sa second coming. At ito yung pagpasok ng Panginoon during the Armageddon War. Darating siya as a mighty warrior. At sabi nga dyan, mag-rule siya as King of Kings and Lord of Lords. His second coming will be a display of divine power and authority, bringing justice and righteousness to the world. At kung titignan natin, no, basahin natin muna ito, 1 Thessalonians 4 at saka Revelation 22. Yan. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in the Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Yan yung rapture na tinatawag. Yung Revelation 22, I see, brother, ikaw na ata. Verse 14, blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life, and may go through the gates into the sea. So, pag tinignan po natin, lalo na yung nangyayari ngayon sabihin na natin sa Middle East. Kasi yung pagdating ni Jesus Christ na to, sa Revelation 19, ano yan? Gera. May war. At yung war ngayon sa Middle East, hindi natin malaman kung kailan ito matatapos. At ito na ba yung last sign ba doon na dating si Jesus? We never know. You never know. Pero, siyempre, pananampalataya natin ay madatnan tayo ng Panginoon na buhay ang ating pananampalataya at naglilingkod tayo sa Kanya. Di ba? Hindi naman natin sinasabi na this year bang 2026 siya darating o next year ba? We do not know. Pero mahalaga, maliwanag sa Bible, darating si Jesus, may war. May war against Israel. Diyan siya darating. Kasi yung Battle of Armageddon, yan yung mga soldier mula sa Russia, bababa sila. Dadaan sila ng Red Sea. Sabi ang gano'n, ngayon natutuyo na raw yun. Miraculously natutuyo daw. Sabi ko, biblically, dadaanan niya ng mga soldier. So, pag tinignan mo yung prophecy, at saka yung nangyayari ngayon, papalapit ng papalapit. No? At pag tinignan mo yung mga bansa na lumalaban ngayon sa Israel, yun yung sinabi ni Ezekiel, saka ni Daniel. Sinabi ni Ezekiel, from Gog and Magog, pag tinignan mo sa mapa yung Gog and Magog, yan Russia sa north, bababa siya ng Turkey, yung Iran, katabi niya lahat yung Iran, Syria, Iraq. Sa baba ng Israel, nandun yung Uganda, Yemen, lahat yun, nasa Bible yung mga pangalan na yun. Kaya pag tingnan mo, lahat ng mga bansa na yun, binanggit sa Bible yun, they are fighting against Israel. At pag nilusog nila, darating si Jesus. Yun yung darating si Jesus. Pero, ang pagdating ni Jesus, may mauna pa doon. Rapture muna. So, ibig sabihin, nagkakagera, baka hindi mo alam, biglang mag-rapture na kasi. Kung yung gera, karutong na yan ng pagdating ni Jesus, mauna pa yung rapture Diba? Mauna pa yung rapture. Kaya lagi natin itong binabanggit at saka
Kasi hindi matapos-tapos yung gera eh. You never know. Kaya, tapos yung mga bansa na sinasabi sa Bible, yun na yun ngayon eh. Yun na yung mga lumalaban ngayon sa Israel. Yun na yung mga bansa na nakalagay sa Bible. Kaya pag nag-rapture, yun lang inaasahan natin. Sabi mo sa katabi ko ngayon sana mawala ka. Di ba? Pag nag-rapture, sana mawala ka. Okay. Sabi dito, despite the challenges in this world, what is your biggest encouragement in looking forward for the second coming of Jesus Christ? Maraming challenges sa mundo. Pero dahil tayo Christian, ano yung biggest encouragement sa'yo sa pagtingin mo na darating naman ng Panginoon eh? So ano yung encouragement sa'yo nito? As a Christian, sino gusto sumagot? Sige. Sa akin po siguro dahil nasa challenges po kami ngayon. So lagi kong sinasabi na it shall come to pass. Kasi darating naman ang Panginoon eh. So lahat ng nararanasan natin sa mundo ito, it's all temporary. At kung nandun talaga tayo, kasi yung mga challenges na nararanasan natin sa ngayon, ito po yung paraan ng Lord na mas lalo tayo lumapit sa Kanya at mananampalataya na tulungan niya tayo. So, ito yung mga paraan ng Lord siguro sa atin na kung paano natin ipapakita through our faith na talagang siya yung magsusustain sa atin. So, lagi kong inaalala sa aking sarili na it shall come to pass. Yun, praise the Lord. Ano yun, lahat daw ng mga trials, kabigatan, mga karanasan, lilipas din yan eh. Kasi dating naman ang Panginoon, di ba? Sino kayo? Sister Clavel. Idagdag ko lang po yung Idagdag ko lang po yung sinabi ni Sister Sabi. Yung sa Revelation po, hindi ko po exact na talaga. Ang sasabi doon, He will wipe every tears. Parang nasa Revelation, yun tama. So we are very hopeful po na kahit anong mangyari, we are looking forward kasi hindi naman tayo, we are citizens of heaven po. So we are looking forward sa ating new home. Di po ba? So, yun po, and hindi na ako paalisin. Ano na tayo, permanent na tayo Mansion. Mansion, tsaka gold. At tsaka ano po, despite of, yun po ang encourage natin, we are very hopeful na we are victorious po sa lahat ng ating pinagdadaanan. Amen. Excited na ba kayo sa mansion nyo? Amen! Yan dapat ang biggest encouragement, di ba? Dapat excited ka na yung itsura ng mansion natin. Di ba? Piniprepare ni Jesus Christ. So, Jesus coming will be glorious and rewarding. So, sabay-sabay natin masahin ito, Revelation 16, Behold, I'm coming as a thief. Blessed is he who watches and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame. So, si Jesus mismo na nagsabi na darating siya na parang magnanakaw, no? Para sa mga mananampalataya, for the believers, blessed are those who watches and keep waiting. Yun talagang naghihintay sila, di ba? For the unbelievers, they will be caught by surprise kasi darating siya na parang magnanakaw, no? Because Jesus comes as a thief. So sabi ng Revelation, Titus 2:13, pakibasa. And Matthew 25. Titus 2:13, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior. Yan, our blessed hope, no? Na tinatawag sa Bible, yung second coming ni Jesus Christ. What about yung Matthew 25? Matthew 25:22 to 23. The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more.
His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Amen. Alam niyo ba yung itong Matthew 25, ito yung isang siguro tinatanong ko rin sa Lord. Kasi lesson to sa atin yung sa paglilingkod mo, merong talent at abilidad na binigay sa atin lahat. Ang tanong ko sa Lord meron pa bang talent na hindi ko pa nagagamit para sa iyo? Kasi baka dumating ka na Kasi haharap ka sa Lord di ba? At sabihin ng Panginoon, anong ginawa mo? Katulad niya, anong ginawa mo sa isang talento? Anong ginawa mo sa 2 talento? Anong ginawa mo sa 3 talento? Sa 5 talento? Sabi nung isa, binahon ko na lang sa lupa. Di ba? So, minsan, yun ang tatanungin mo sa Panginoon, Lord, meron pa bang talent na binigay mo na hindi ko pa nagagamit para sa iyo? Di ba? Kasi habang may panahon pa, di ba? Na magamit ito, di ba? Kasi yun yung yung parable niya rito sa servant niya, di ba? Give some effects or reason for Christians that no one knows the time of Jesus Christ's return. Ano ang epekto sa iyo o dahilan na hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon? Sino gusto sumagot? Ano yung sa tingin niyo lang? Ano epekto nito o dahilan na ang mga Christians hindi pinaalam ni Jesus kung kailan siya babalik? Diba? Hindi niya pinaalam. You are excited. You are excited. Para excited ka? No? Sino pa gusto sumagot? Bakit hindi pinaalam sa atin ng Lord? Siguro po, Pastor, dahil gusto niya that to give more time to know Him more. Na darating ako pero gusto ko kilalang mo. So, to give more time para lalo pang maging as Deacon DJ, sorry. I think the other way around. When you read the Bible and you had the warning, but there's no timeline, hindi mo alam, then you will feel the sense of urgency. Ganun siya. Kasi kung may sabi mo, ay, 2,000 sa year 3000 pa, di slack off ka ngayon. Diba? Wala kang pakialam sa mga kakaluluwa kasi yung time mo, 8 years lang, diba? So problema na yun ng mga taga 3,000 years old at 3,000 years na mga generation. So for us, but because we know that there's no time, when there's no exact time, then we have the sense of urgency and we will work to win souls and bring them to God. Ganun po. Yan, praise the Lord. Kaya pag tinignan mo rin talagang yung time, kasi, pag tinignan mo sa Bible, yung time, sabi niya, there's always a time under the heavens, di ba? According to His purpose. And it shall come to pass according to His timing. Parang gano'n. So, pag tinignan mo, hindi natin pwedeng diktahan ng Diyos sa oras na tinalagay niya. Diba? Tama yung sinasabi ni Deacon TJ, pag alam ng mga tao kung kailan darating si Jesus Christ, syempre, sa panahon na hindi pa siya darating, siguro lahat ng mga Kristiyano nag-relax. Diba? Wala silang pakialam sa parang yun, hindi magpapahayag ng salita ng Diyos. Ayokong sabihin to, pero yun yung dahilan ng mga naniniwala sa they are chosen. Yung naniniwala ng they are chosen, they don't care sa gospel, evangelization. Kasi ang tingin nila, pag pinanganak yan, kung chosen yan, mapubunagay yan. Pero pag hindi yan chosen, kahit diktahan mo pa yan araw-araw ng Word of God, sa impyerno pa rin yan. Ganon sila. So they don't care to share the gospel. Much more than those who are
in evangelical, charismatic, Baptist na hindi naniniwala sa the chosen. Kasi pag the chosen, kahit anong gawin mo, chosen ka eh. Ganun ang paniniwala nila eh. Kaya hindi mo isipin na kailangan mo ba share yung taong to. Ang isip mo agad, pinili kaya to o hindi. Kasi ganun ang ano mo agad eh, pinili ba to o hindi. Sayang lang ang laway ko dito pag hindi to pinili. Parang gano'n, which is hindi siya maganda. Kasi kahit sa pagdating ng Panginoon, pag alam mong chosen ka, you don't care as well. Diba? Kasi alam mong chosen ka eh. Kahit anong oras siya dumating, kukunin ka niya. Sa langit ka. So, hindi siya totoo. Diba? Kaya nga hindi sinabi ng Panginoon yung time para to prepare everyone. Diba? So that we can be diligent sa ating faith at meron tayong urgency na marami pang tao ang masave. Katulad, ang sagot dito nasa 2 Peter chapter 3. Bakit hindi ba dumating ang Panginoon? Sabi gano'n. Yan, para mas marami pang maligtas, di ba? Sabi gano'n. In conclusion, glorify Jesus with more souls until He comes. Sabi nga ng 2 Corinthians 6:2, it says, in the time of my favor, I heard you. And in the day of salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Sabay-sabay natin basahin to, yung sinasabi ko, 2 Peter chapter 3. Therefore, so maganda yung tanong ni Peter na tayo. Kasi dyan na una yung sa 9 and 10, dyan sinasabi yung bakit hindi pa dumating ang Panginoon. Ang sagot ni Peter, God is waiting and He is patient that many will return to the Lord and be saved, no? As much as possible. And pag tinignan mo, ang tanong niya dito, therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? Ibig sabihin, kung alam mo na darating ang Panginoon na parang magnanakaw, anong klaseng buhay ang ipinamumuhay mo sa kabanalan? Sabi gano'n. Na pagdating ng Panginoon, anong klaseng buhay ang ipinakikita mo? Parang gano'n. Yun ang sinasabi ni Peter. Kasi lahat ng bagay na pinundar mo will be dissolved. Sa second coming ni Jesus, the earth will be judged by fire. Sa first judgment ng God kay Noah, the earth will actually were judged by flood. Sa second coming ni Jesus, it will be judged by fire. So lahat ng bagay na nakikita natin, matutunaw yan. No? Yun yung sinasabi ni Peter. So sabay-sabay natin basahin. I pray